Magandang araw sa inyong lahat. Narito na ang pinakabagong weather update ngayong Lunes, November 3, 2025. Habang patuloy na lumalapit sa kalupaan si Bagyong Tino, lalo pa itong lumalakas at nagdadala ng masamang panahon sa silangan ng bansa. Alamin natin ang kasalukuyang posisyon, lakas at inaasahang galaw nito sa mga susunod na oras. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Si Severe Tropical Storm Tino ay patuloy na lumalakas habang kumikilos pa west-southwestward sa karagatang silangan ng bansa. Kaninang umaga, tinatayang nasa layong 400 kilometers sa silangan ng Giwan, Eastern Samar ang sentro ng bagyo. Sa ngayon ay nasa good environment pa ito sa dagat upang higit pang lumakas bago tuluyang tumama sa kalupaan. Taglay na nito ang maximum sustained winds na 110 kilometers per hour malapit sa gitna at pagbugsong umaabot sa 135 kilometers per hour. May central pressure itong 980 hectopascal at mabilis na kumikilos sa bilis na 30 kilometers per hour. Malawak din ang sirkulasyon ng hangin ni Tino dahil ang malalakas na hangin mula strong hanggang storm force ay umaabot hanggang 300 kilometers mula sa gitna. Kaya kahit hindi eksaktong sa inyo maglandfall ang sentro, maaari pa rin kayong makaranas ng malalakas na hangin at malalakas na ulan. Sa ngayon ay nakataas na ang mga tropical cyclone wind signals sa ilang bahagi ng bansa. Naka-alerto na sa signal number 2 ang ilang probinsya sa Visayas at Mindanao kung saan asahan ang gale force winds sa loob ng 24 hours. Ang bilis ng hangin ay maaaring umabot mula 62 hanggang 88 kilometers per hour na may minor hanggang moderate threat sa buhay at ari-arian. Kabilang sa mga lugar na nasa ilalim ng signal number 2 ang central at southern part ng Eastern Samar, central at southern part ng Samar, Leyte, Biliran, Southern Leyte, Camotes Islands, eastern part ng Bohol, Dinagat Islands, Surigao del Norte, kasama ang Siargao at Bukas Grande, northeast part ng Agusan del Norte at northern part ng Surigao del Sur. Samantala, nakataas naman ang Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa mas malawak na lugar na maaapektuhan din ng paparating na bagyo. Kapag Signal number 1, posibleng maranasan ang strong winds na aabot mula 39 hanggang 61 kilometers per hour sa loob ng 36 hours. Bagamat minimal to minor threat ito, maaari pa ring makapinsala sa mga bahay na gawa sa magagaan na materyales o sa mga lugar na malapit sa baybayin. Sa ilalim ng Signal number 1 ang Sorsogon, Masbate kasama ang Ticao at Burias Island, southern part ng Albay, Romblon, southern part ng Oriental Mindoro, southern part ng Occidental Mindoro, northern Samar, natitirang bahagi ng Eastern Samar at Samar, natitirang bahagi ng Bohol, natitirang bahagi ng Cebu, kabilang ang Bantayan Islands, Siquijor, Negros Oriental, Negros Occidental, Guimaras, Iloilo, Capiz, Aklan, at Antique kabilang ang Caluya Islands. Kasama rin dito ang central part ng Surigao del Sur, northern part ng Agusan del Sur, natitirang bahagi ng Agusan del Norte, eastern part ng Misamis Oriental at ang buong Camiguin. Ayon sa pinakahuling track at intensity outlook ng PAGASA, si Tino ay magpapatuloy sa west-southwestward na galaw sa loob ng susunod na 12 hours bago bahagyang lilihis patungong west. Inaasahan ang initial landfall nito sa Eastern Samar, Leyte o Dinagat Islands mamayang hating gabi o bukas ng madaling araw, November 4. Pagkatapos tumama sa lupa, tatawid ito sa Visayas, dadaan sa Northern Palawan at posibleng lumabas ng West Philippine Sea pagsapit ng Miyerkules, November 5 sa umaga o hapon. Habang nasa kalupaan, bahagyang hihina si Tino dahil sa friction ngunit ayon sa forecast, mananatili pa rin ito sa typhoon strength habang nasa loob ng bansa. Sa ngayon ay severe tropical storm pa lamang ito, ngunit inaasahang aakyat na sa typhoon category sa loob ng 12 hours. May posibilidad din ng rapid intensification kung saan maaari itong pumalo sa 150 hanggang 165 kilometers per hour bago pa man ito tumama sa Eastern Visayas. May alternate scenario rin na pwedeng umabot sa super typhoon category depende sa temperatura ng dagat at lakas ng wind shear sa paligid. Patuloy nating babantayan ang bawat galaw ni Tino dahil sa lawak ng epekto nito. Asahan ang malalakas na ulan, pagbaha at pagguho ng lupa sa mga mabababa at bulubunduking lugar. Kaya mga kababayan, maghanda na at siguraduhing updated sa mga abiso ng PAGASA at ng inyong local disaster offices. Manatiling alerto at nakatutok sa mga susunod pang update tungkol sa Bagyong Tino.